Una niyang binisita yung Liloan na Cebu base dito sa report ng The Freeman kasama si Tourism Secretary Frasco at si Congressman Duke Frasco. As usual, patuloy pa rin ang pang-insulto mga kababayan ng mga DDS sa kanya habang nagtatrabaho yung ating presidente. Nasa Lakwatsa, thank you, sabi ng Doña Choling Island Resort sa Maoban, Quezon. Thank you for visiting Doña Choling Island Resort. Kaya magpapaimbestiga yung ombudsman. Bubuo sila ng task force on flood control projects para po sa Cebu. Ito na yung sinasabi ni Atty. Guanzon. Bakit daw yung ICI, yung baha nasa Cebu, yung bagyo nasa Cebu, nag-imbestiga si field flood control projects kasi sa administrasyon daw niya ito nangyari. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dumating na yung ating Pangulo sa Cebu. Una niyang binisita yung Liloan na Cebu base dito sa report ng The Freeman kasama si Tourism Secretary Frasco at si Congressman Duke Frasco. So, nag-inspection siya ng extent ng destruction mga kababayan. Binisita na rin niya yung mga affected residents. Pero yung baha po, wala na. Natuyo na rin yung baha. Kasama yung ating Pangulo as announced by Secretary Dizon kahapon na nauna po na bumisita sa Cebu. Ngayon si DSWD Secretary Win Gatchalian. Ayan po. As usual, patuloy pa rin ang pang-insulto mga kababayan ng mga DDS sa kanya habang nagtatrabaho yung ating presidente. Yan. Lights, camera, action. Klaroha jud ang posing. Dagana, kamera, daming camera, action. Smiling face, ma'am, kaano ka ma'am? Ngisi-ngisi naman ka ma'am. Referring dito sa mga mga tao na kausap ng ating Pangulo. Yan. Walang tigil sa pang-insulto ang mga DDS habang tumatanggap sila ng tulong sa Pangulo. Body language sa kamay, sabay kaayo, nagsasalita. BBM, asa na yung bigas natin? Nasintigas ng simento. Pero sigurado, mga kababayan, yung mga DDS na nasalanta ng bagyo, tinamaan ng lindol, kasama sila sa tumatanggap ng ayuda mula sa ating administrasyon. Pero yung kanilang idolo na gustong iupong presidente, alam po ninyo kung nasaan? Ayan yung idolo nila na leader na gustong ipalit, hindi man nagtatrabaho. Nasa Lakwatsa, thank you, sabi ng Doña Choling Island Resort sa Maoban, Quezon. Thank you for visiting Doña Choling Island Resort, Cagbaliti, Maoban, Quezon. Vice President Sara Duterte. Wala man diyang nasalanta po. Wala man dyan na baha. Walang nasirang bahay. Nandun siya. Sabi ni Benji Contreras, bakit kaya dinilit ng Doña Choling Island Resort ang post nilang bumisita si Sara Duterte Carpio sa kanila para palabasin na hindi naglakwat sa si Sara, kundi busy siyang namimigay ng tulong sa mga Cebuano? Nakita ninyo ang mindset ng mga DDS, mga kababayan. Habang yung ating Pangulo aktual na tumutulong, iniinsulto nila. Yan mga reactions. Evangeline Season, tingnan nyo na lang po, Mr. President, ang nangyari sa Cebu. Sana maawa po kayo sa kanila. Kailangan nila pagkain, bigas, ulam, tubig, mga damit. Halos wala sila na isalba. Justice for Cebu. Kaya nga po nandyan yung ating Pangulo para tingnan yung pangangailangan nila. At una na nagpadala ng pangangailangan. At ang rason kung bakit nadilubyo yung Cebu dahil sa failed flood control projects. Mga ghost na sabi ni Cebu Governor Bari Cuatro, nakapartido mismo ni Digong, PDP Laban, yung mga failed projects nangyari, pinagawa 2019. You see, paggawa ng poon ninyo. At kalbo yung mga kabundukan sa Cebu. Mga kababayan, tinibag yung mga bundok dahil sa mining. Kung saan sabi sa balita, tinanggal ni Duterte yung 9-year ban on new mining deals noong April 2021. Kaya
buwelo yung mga mining companies na mga Chinese, barkada ni Digong. You see, pagkatapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa sinapit na dilubyo ng mga taga Cebu. At tabang tumutulong yung ating Pangulo, iniinsulto pa ninyo. Anong klase mga pag-iisip mayroon kayo? Gano'n na ba talaga kasama ang pag-ugali po ninyo, mga DDS? Ito yung mga pinagmamalaki na flood control project sa Cebu. Pinatayo 2019. Ayan, Ampaw, report ng 1TV Philippines. Yan, sabi dito ng Ombudsman Task Force on Flood Control Projects to focus on Cebu. Yan, nakita ninyo. River wall, parang karton lang po. Napakanipis na river wall. Kaya magpapaimbestiga yung Ombudsman. Bubuo sila ng Task Force on Flood Control Projects para po sa Cebu. Ito na yung sinasabi ni Atty. Guanzon. Bakit daw yung ICI, yung baha nasa Cebu, yung bagyo nasa Cebu, nag-imbestiga sa Davao City. Hindi ICI yung pupunta po sa Cebu, Ombudsman na mismo. Ito na yung sagot sa mga komentaryo ninyo. Atty. Rowena Guanzon. Yan sabi dito. Heeding the calls of the people, the Office of the Ombudsman Special Task Force formed to oversee investigation into the anomalous flood control projects will prioritize areas affected by Typhoon Pino, especially Cebu. Sabi po ng Ombudsman. In particular, sabi rito sa balita ng Inquirer, netizens recall the Hillside Development Project, the rise of Monterrasas in Cebu City, of celebrity engineer Slater Young, who is now receiving backlash over the undertaking that people are pointing at one of the main reasons for the massive flooding in Cebu. To the families of all victims of the calamity, we hear you and we have acted, sabi po ng Ombudsman. A special task force previously designated to investigate flood control projects has been instructed to prioritize those projects meant to prevent the onslaught of Typhoon Tino. It pointed out, justice will be pursued with compassion, diligence, and resolve. Ano kayo ngayon? Si dating Gobernador Gwin Garcia, mga kababayan, na interview ng One News on the field flood control projects. Kasi sa administrasyon daw niya ito nangyari. Pakinggan natin yung paliwanag ni Gwin Garcia, mga kababayan. Siya yung gobernador. So, kasama siya sa naituro ni Barry Cuatro na isang PDP laban at kalaban niya sa politika. Pero sabi nga natin, yung flood control project po, hindi man po proyekto ng probinsya. National government po ang sangkot. So kung 2019 po, gobernador din 2019 sa Cebu, si Gwin Garcia. Ngayon, pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Yan po yung flood control sa Cebu, naging balikot sa tindi. Ito si Gwen. Let me just clarify what you said, Reaksyon kay Barry Cuatro. Billion for Cebu province. But that 26 billion are not provincial funds. That's the national budget. Oh, yes, sir. And the national budget is allocated to the DPWH, which in turn distributes these so-called flood control projects, many of which were insertions in the budget. Mm-hmm. These are all distributed. The province of Cebu has 8 districts, congressional districts, from the 1st to the 7th, and then we have the lone district of Mandaue. Mm-hmm. Mm-hmm. The province has not touched, nor can even be included in the implementation of this 26 billion. Ako rin nagulat umabot pala ng ganon. Alam mo, during my time, I kept on insisting sa DPWH, before you implement any program, secure a sanggunian approval. In the case of the province, we passed this ordinance. Ito yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tinanggal kasi yung checks and balance ng previous administration ng mga national projects dapat tulad ng flood control. Pag in-implement sa LGU, sa province, sa city, dapat may acceptance. Duly notified dapat yung LGU. Tinanggal yun ng previous administration ni Digo. Ito yung binabalik ng ating Pangulong Bongbong Marcos. So itong nangyari na mga anomalous flood control projects goes in substandard
Wala kasing acceptance mula sa LGU kasi tinanggal yon na requirement ng previous administration. Kaya nangyari po ito. Hindi na papayag ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ginawa niya uli ito, binalik siya na requirement. Para sabi ng ating Pangulo, ang unang mumurahin na niya, pag substandard at or walang ginawang proyekto, yung national government, yung DPWH, yung mismong gobernador, yung mismong mayor. Talagang intensyon po ng previous administration na tanggalin yon para makabuelo po yung korupsyon. Malinaw po yun. Ito ngayon ang konsekwensya, dilubyo sa Cebu. Yun ang minimin po ni Gwen Garcia. Balikan natin. In accordance with Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code. Section 2 in the Declaration of Principles, Section 16, which is generally known as the General Welfare Clause, and Section 27 and 28, all specifically state, first of all, in giving local government its autonomy. And then it states about a power of a chief executive to invoke Section 6 welfare of its constituents, its at stake. Sections 27 and 28 are very, very clear that all national government projects and programs must first be consulted with and should include the local government in the planning stage, and first government authorities may not implement any program or project without prior approval from the Sangguniang. Yes, ma'am. Ang nasa local government code, Sangguniang lang. And we know very well, meron tayong, sa barangay, Sangguniang barangay, meron tayong sa Sangguniang bayan, Sangguniang panglungsod. So in order to enable this particular section, the provincial board passed a provincial ordinance stating all of these related sections in the local government code, insisting that all programs and projects must first secure approval from the Sangguniang Panlalawigan or the provincial board. Yes, ma'am. We have a provincial development council meeting prior to the enactment of our budget or even the submission from the chief executive to the Sangguniang Panlalawigan of the annual budget. Yes, ma'am. And we also call on all national government, that is a requirement, no? We call all national government agencies to present their proposed projects and programs for the following year. And we approve this. But how could we even have any inkling na these are insertions na pala merong mga flood control after, it starts, that starts with the national expenditure. That's the NEP, National Expenditure Program. It goes on to become the General Appropriations Budget, and then it's enacted into law, and that becomes the GAA or the General Appropriation Act. As far as kami, mga local governments, yung pinapakita lang sa amin, yung kanilang pre-propose. So, home keeping here, solar lighting there, a bridge. Pero itong mga flood control na to, as has been proven, in fact, these billions, even trillions, were subsequently inserted after. Okay. So, may I just clarify, kasi yung presentation number 2 nga ang Cebu, sa karamihan ng, the huge amount, no? We're 26 billion. But it's always mentioned Cebu province. Hindi po yan dinownload sa province of Cebu. Yes, ma'am. Nasa DPWH yan, and then distributed kung anong districts na gusto nilang malagyan ng flood control. As I said, the province encompasses 8 congressional districts. Yes, ma'am. Ma'am, actually... O ngayon, ang tanong, kinonsulta ba ng national government yung provincial government ng Cebu? The kinds of projects to be implemented in your province, and number 2, whether or not these projects were faithfully implemented and finished. Okay. Alam mo, 3 years ago kami ang kauna-unahan, and I think up to now,
that passed this ordinance insisting that national NGOs or national government agencies must first consult, plan, and then seek approval. And even in the implementation stage, in accordance with Republic Act 7160, kailangan talaga involved ang LGUs. But when this ordinance was passed, there was, shall we say, at that time, the ILG secretary noon, si Abalo, had to fly all the way to Cebu and ask to be enlightened. And I said, you were mayor before. You know how these DPWH people, they just start their projects without consultation with us. And these do not align with all our own. Walang consultation sa I kanila. know, in Cebu City, hindi, by the way, sa Cebu City, sabihin ko lang to. This is what I know. But Cebu City is not under the province of Cebu. In Cebu City, kung ilan na yan ang mga drainage na ginagawa ng DPWH, hindi natatapos. Kaya nga, when yung mga torrential rains happen, talagang umaha. Sabi ng ating Pangulo, kailangan natin anyang ibalik yung dating requirement. Yung panahon ng kanyang tatay, ganon yung practice. Na yung mga local government officials, dapat may formal acceptance ng mga completed projects. Para kung halimbawa may anomalya po, or ghost yung proyekto, malalaman po ng gobernador, malalaman ng mga mayors, hindi niya pipirmahan. Ganon po, tinanggal yun ng previous administration po. You see? Kaya po naging laganap yung korupsyon, pangungurakot. Ito yung naging utos ng ating Pangulo. September 15, 2025, President Marcos restores rule requiring LGUs to formally accept completed national projects. Mula ito sa report ng Presidential Communications Office. Ngayon sabi ng ating Pangulo, I was a little surprised to find out tinanggal na yung rule na dati na kapag may project ang national government sa isang LGU, kapag tapos na yung project, kailangang i-accept noong mayor, kailangang i-accept noong gobernador, pati barangay captain, kailangang tanggapin yan. Titingnan nila, sabi ng ating Pangulo. And this is an important safeguard dahil kapag nasa LGU ka, hindi mo naman pinagkakakitaan yung project. Kaya ang maliwanag, ito'y titingnan ninyo talaga na tama na yung kalsada ay 8 inches talaga yung konkreto. Kapag may asphalt overlay, ay makapal talaga yung asphalt overlay, yung flood control, lahat yan, sabi ng ating Pangulo. Maalala ko, nung governor ako, walang pwedeng sabing completed kung hindi accepted ng local government. Ibabalik natin yon. Tinanggal nila in the last administration. We're putting it back because that is one of the best safeguards that we have. Sino ang tumanggal? Sabi ng ating Pangulo, ng previous administration. Kaya massive yung corruption po. Grabe yung sabuatan. Asa pa kayo kung bakit tumindi yung korupsyon at ito yung konsekwensya, dilubyo sa Cebu. Tapos ituturo ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Isabi mismo, napakalinaw yung revelasyon. Pasabog ni Bari 4, Governor Bari 4, 2019 anya nangyari. Yan ang pangyayari, mga kababayan. Kung hindi ghost, substandard, dagdagan pa mga kababayan ng mining. Ito yung resulta. Yan ang resulta mga kababayan. Yan ang consequence. Mga kababayan. Yan ang consequence. Yan ang consequence. Tapos isisisi ninyo sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang consequence. Yan. You see? Yan ang consequence. Yan. Tapos ituturo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Isisisi ninyo sa ating Pangulong Bongbong. Tapos yung ating Pangulo, mga kababayan, nasa pag-asikaso para tumulong, iniinsulto pa ninyo. Pinagsasalitaan pa ninyo ng mga masasama. Anong uri ng klaseng tao kayo? Di ba po? Yan ang consequence. Yan. Yan ang consequence.
Pala 6 probe of Cebu flood control projects after Typhoon Tino. Nasaan ang 343 flood control projects ni Duterte sa Cebu mula 2016 to 2022? Ayan, yan ang consequence. Mismong inahanap 26 billion projects after deadly floods. Si Bari 4 mismo ang nagsabi. Kaya iniutos ng Office of the Ombudsman sa Special Task Force bigyang prioridad ang investigasyon sa flood control projects sa Cebu. Tapos ito yung page ni Kitty Duterte 2.0. Supporter siguro ito. Sabi niya, sobrang nakakalungkot naman. Sa isang iglap na wala lahat, alaga niya, mga manok po. Sa isang iglap, ubos lahat ng alaga niyang manok. Malinaw po kung sino yung salarino. Duterte lifts 9-year ban on new mining deals. Ano pa sabi dyan? Cebu flood control projects, kung di goes substandard. Corruption nagsimula 2019. Sabi mismo ni Bari 4, ano kayo ngayon mga DDS na sige ang panira sa ating Pangulong Bongbong? Nasa pagtrabaho yung ating Pangulo para sakluluan yung mga nasalanta, iniinsulto pa ninyo. Di ba po? Mga kababayan, sub-sub sa pagtatrabaho yung ating Pangulo, iinsultuin pa ninyo. Anong klaseng mga nilalang kayo? Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.